Okay mga Lods, welcome back to another content. For this video, pag-uusapan po natin ang nangyaring ito. Kung saan ito pong lalaki na to, itong walang t-shirt ay hinuli po ng kapulisan. Tapos, ang ginagawa lang naman niya po ay nagtatrabaho. Ayan o, tignan nyo to. Ayan o, nakita nyo yan, nagtatrabaho siya. Pakinggan muna natin yung ordinance. Last week, nag-implement kami ng Safer Cities Initiative. And it is Hindi ko kasi maintindihan yan eh. Kasi nga, freedom of expression kasi yung pagsusuot ng damit. As long as hindi naman skandaloso ang isang bagay, ay wala namang problema yon, di ba? So, pag sa babae, hindi pwede. Kasi nga, yung kanyang, because of the breast, di ba? Hindi naman, hindi naman nararapat yon, di ba? Pero, pag sa lalaki naman, medyo tanggap ng society yan. Kasi nga, wala namang tinatago sa pangtaas ang lalaki, 'di ba? Wala doon yung kanyang pribadong part, 'di ba, nasa baba. So, okay lang dapat 'yan. In my opinion, this is a violation of freedom of expression ng sangkatawan. Pero gets ko naman si Rimulya, gusto niya kasi prim and proper. Pero practical ba 'yan lalo na ngayong mga panahon ng init, 'di ba? Anyway, resulted in numerous citations, but no less. So far, in the total number of violators in Metro Manila were 6,708. ang daming nahuli. Hindi ba parang sayang yan sa oras ng pulis? Like, what is wrong with people na walang t-shirt na naglalakad? Halimbawa, bibili lang sila sa tindahan. Ito, practical to kasi hindi naman ako lumaki sa looban. Pero nung bata ako, marami akong tropang taga-looban. So pag sa looban ka, putya, lahat ng tao doon, halimbawa, pupunta lang sa karinderya, or doon sa tindahan, usually ang suot niyan, naka-ano lang yan, anong tawag mo rito? Kung walang pangtaas yung lalaki, tuwalya, 'di ba? Ganon usually yan eh. Kumbaga, sa kultura ng Pilipino, yung mga topless na lalaki, lalong-lalo na pagtanghali, okay lang. Pag basketball, 'di ba? Ano yan eh, putya. Parang counterculture kasi yung gusto niya. Diyos ko Lord. Imbis manghuli ng mga high profile, no, putya, na dinikdik yung ordinance na ganito. Anyway. There were 2,508 2,000. Okay, so okay na yan. So, ang nangyari, merong nagtatrabaho na lalaki kasi nga, nasa labas siya, wala siyang t-shirt. Kasi ganun yung pinaka sinasabi nitong si Rimulya, di ba? And ang naging resulta niyan, hinuli nga yung lalaking nasa baba, ayan, hinuli siya. Kaawa-awa. So, ang ginawa ni Rimulya, pinuntahan niya yung lalaki na yon. Ito yan. Yan, mamaya, dadahan-dahanin muna natin. Panoorin muna natin yung apology niya. There's to discuss. Unang-una may nakita akong feedback sa social media na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahadulan ng semento at yan, lalo na yan. Lalo na yung mga batang 90s dito pag uuwi kayo sa school, makakakita kayo nung mga karpintero or yung ang tawag nila doon yung arawan ng bayad, 'di ba? Yung mga arawan or yung mga pakyawan ng bayad, makikita mo sila kadalasan walang t-shirt pag nagtatrabaho. Normal 'yan, Lord. Normal 'yan. Hindi ko maintindihan bakit etong si Rimulya pinag-iinitan 'yon. So ano yun part ng kabataan natin yan namin, no? Sige, kung hindi kayo batang 90s. Pero, normal na normal yun. Diyos ko Lord, yung mga nagtatrabaho. Tuloy natin. siya inaresto. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw. So, nag-sorry siya dun sa isa na nagtatrabaho kasi nahulihan ng CCTV ano pa ba yung context ng pagkahuli? Kasi marami siyang nahuli, almost 6,500 or lagay na natin sa lowball na natin sa 6,000 yung nahuli. Doon sa 6,000 na yun, ilan lang yung bibili dyan sa kanto? Tapos babalik agad sa bahay. Kasi
may gagawin or something, 'di ba? So iba-ibang konteksto kung paano sila nahuli. Pero the order is very simple. Wala kang suot na t-shirt, lumabas ka ng bahay, lalaki ka, huli ka. Ganon, 'di ba? So point there is that ang point doon, hindi mo alam yung sitwasyon ng tao na ganito. Ito lang kasi, naging sensational siya. Nag-viral kasi yung video. So, wala siyang magagawa. Kailangan niya mag-damage control na tinatawag. Siya mismo yung pumunta rito. So, ang gagawin niya, gagawin nilang stricto yung ordinance. Kung ako sa inyo, i-repeal nyo na lang yan. Kasi walang kwenta yan eh. Wala namang tulong yan sa Pilipino eh. Bababa ba yung diesel? Hindi. 'Di ba? Anong mangyayari? Gaganda ba yung paligid pag Hindi rin kasi wala naman lahat pakialam diyan eh. Mababawasan ba yung tax? Hindi. Si Atong Ang pa pag nahuli yun, tapos sinequester ng gobyerno yung ari-arian nun, baka literal na ang laki ng maitutulong nun, 'di ba? Kasi bilyonaryo yun eh. Kaso hindi eh. Dali na naman si Juan de la Cruz sa mga ganitong katangahan ng gobyerno natin. Putang inang yan, di ba? Actually, hindi naman buong gobyerno, si Remulla lang, di ba? Kasi siya yung head niyan eh. Kumbaga, they thought of this as a good idea. Ngayon, damage control malala, di ba? Stupid, putang ina, nakakairita. Ako yung naaawa ng totoo sa mga nahuli. Kasi sigurado mo, hindi naman mga kriminal yun. Kasi ganun yung idea pag dinampot ka, para kang may kaso eh. Siyempre, kakabahan ka doon. Yung stress lang nun, Diyos ko Lord. Yung kami nga, mga ipagpupunta kami sa korte, kaya miski ako yung nagreklamo, minsan talaga tataas yung presyon mo eh. Kasi, hindi kasi maganda yung experience na yun. Okay, kaya mo, pero hindi siya maganda. Paano pa to? Nananahimik ka, bibili ka lang ng shampoo, tapos dadamputin ka. Ngayon, magsosorry-sorry ka. Ay, nako. Saan ka halos dito? Nasa labas? Tindahan. Oo. Ayan, no? Dito ba? Kasalanan ko kasi yan kasi hindi ko na klaro sa kanila kung ano talaga ang mga patakaran. Naku Lord, bakit ni-roll out nyo agad kung hindi mo kinlaro agad? Ibig sabihin, katangahan mo yan. Tapos, buti na lang kanyo, nag-viral, may CCTV, di ba? Buti na lang kanyo, marami sa inyo ang nangolot kay Remulla. Remulla, kung gusto mong maging presidente, maging maging makatao ka naman. Di ba? Tanggal mo yan. Bullshit yan. Alam mo gawin mo, habulin mo yung mga nag-i-scatter. Yan. No? Yung nag-i-scatter ng illegal or... Ay, patawarin talaga. Kawawa yung mga tao sa ganito eh. Siyempre, alam ko naman na nagkatrabaho dito. Kung mainit, magkatagal yung t-shirt. Kaya siyempre, ganado mga bata natin eh. Ganado masyado. Kaya sabi ko, isip mo na. Pag nagkatrabaho. Paano pinutos mo? Bakit kasalanan ng mga bata mo? Ikaw kasalanan mo yan kasi siya yung most niya yun eh. Ano yun yung command may term dyan eh. Yung command responsibility. 'Di ba? Parang kay Duterte, 'di ba? Ba't ba siya nasa The Hague? Siyempre kasi siya yung nagutos, siya yung most guilty. Kumbaga dito, siya yung most responsible. Ano siya yung nagutos eh? Lintig. Putang, nakakainis. Pasensya na kayo kasi sasabihin niyo, Nico, 'di ba pro Marcos ka? Hindi ako pro Marcos. Pro Pilipino pa rin tayo. Kahit saan yung pagbalik-baliktarin mo, kung may ginagawang masama, call out natin. Or hindi siya masama katangahan siya eh. Iba yung masama sa katangahan eh. Pag masama, krimen, di ba? Pag katangahan, ganito. Di ka naman papatulan mo. Tanga ka, ibig sabihin. Ay, nako. Sipon nila. Ayan ang yan eh. Dala yan ng Katangahan. mga pulis na gusto talagang push yung tatakaran namin. Kasi dito, lalo na sa lugar nyo, dito maraming nagkakasakitan dito eh, di ba? Anong nagkakasakitan? Ako, iniisip ko kasi meron ako mga tropa ng taga Ligarde sa looban ng Ligarda. Kapag nag-iinom kami nung college, doon kami umiinom sa bahay ng tropa ko. Shoutouts kay Bentot. Doon kami nag-iinuman, putang ina. Tapos, sila, matik yun paglalabas sila,
walang t-shirt, matik yun. Pupunta sa tindahan, tapos, alam mo yung, is he trying not to be liked by Filipinos? Hindi ko maintindihan talaga, ang sakit sa bangs. Kahit na nagpagupit na ako, masakit pa rin sa bangs. Oh. Kaya ito, pinipilit namin walang inuman, yung mga bata, Oh, yun, pwede yun. Walang inuman sa labas, di ba? Pero yung hindi ka magti-t-shirt dahil wala lang, di ba? Yun eh. Pero yung kalokohan kasi talaga yun eh. Yung kailangan may humanitarian consideration ka eh. Kunyari, putya, lalakad lang yan sa labas para bumili ng Rejoice, di ba? Bibili ng Red Horse, babalik sa bahay. uwi namin ng maga. Para naman sa lahat yan eh. Hindi naman para sa... Hindi naman po kami against talaga doon. Yung nag-react lang po talaga ako. Kasi nga po, bakit, kumbaga, dapat po warning po muna talaga, di ba? So, ticket po kasi agad. Kasi doon po sa Barangay Bagong Sila. Kawawa naman sila. Sila pa yung nag-a-adjust sa katangahan na. Sabihin nyo kasi sa kanya, nakatangahan yung policy na yan. Diyos ko Lord, pwede yun. Yun, protected by freedom of expression yun. Yung tawagin yung tatanga-tanga yung ginawa niya, pwede yun. Kasi ginawa naman niya talaga eh. Lahat tayo apektado eh. Miski ako eh. I mean, hindi naman ako, naka-t-shirt naman ako lagi. Pero ang punto ko doon, yung mga tao na nasa looban, kasi lahat kayo sigurado may tropa kayo na taga-looban, may kakilala kayo, ganyan yung kultura doon eh. Bakit mo naman pupulisin yung suot nila? Katangahan, malaki yan, man. Like, wala utak. Utak wala. Isitap po nila yan, sasabihin po nila, merong operation yung barangay. So, pwede kang mag-bihis muna. Huwag kang lumabas nang hindi ka, di ba po? Hindi, wag si kuya yung mag-adjust, 'di ba? Kasi nagtatrabaho siya eh, literally eh. 'Di ba? Magkano lang ba kita noon? 500, 570, 'di ba? Kung malas-malas ka, mahigpit yung arawan mo diyan, magkano, 'di ba? Nakakainis talaga. Sama ng loob. Sila ba yung mag-a-adjust? Alam mo, ako naman, alam niyo naman yung position ko sa maraming bagay. Pero dito talaga, si Remulla yung may kasalanan eh. Literal na katangahan niya yan eh, na parang nagsuffer tayong lahat because he made a dumb policy na sana yung inuman sa labas, pwede yun. O mag-liquor ban ka, pwede. 18, pag ganitong oras, liquor ban na. Ganun. Mas okay yun eh. Di ba? Liquor ban, bawal na di ba yung mga transformative na policy sana, hindi naman to transformative eh. It's a hassle to people like si Kuya na nagtatrabaho lang naman. I mean, I could just go on and on dito, pero you get my point here eh. Bottom line ko rito, I think this is a violation of freedom of expression ng mga tao sa pagsusuot nila ng damit. Kung hindi naman siya skandaloso tignan, and nasa kultura naman ng Pilipino na paglalabas ka, bibili ka ng Rejoice, bibili ka ng ng Moby, okay lang yun, di ba? Diyos ko. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Kaya ganun.